Hi guys, for today's video, mag-fill up tayo sa ating tax info. So, punta tayo doon sa ating account sa YT guys, sa Google AdSense. Tapos, hanapin nyo yung payment account ng YouTube Philippines. O yan. So, may hiningi dito, nagtatanong what type of account. Okay. So, syempre, ikaw yon. So, individual ang kung nakapalangalan yung account sa'yo, so individual ang piliin mo. Kasi dalawa to, individual at saka non-individual entity. So, individual. Are you a citizen or resident of the United States? O hindi naman. So, no. Tapos, select W-8 tax form type. Based on your previously selected answers, ang W8 form is needed. So, itong W8 Ben, kasi ito yung parang mas tugma. This form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. So, ito yung i-click nyo, yung W-8 Ben. So, yan. Tapos, i-click mo tong Start W-8 bin form. Ayan. Pagka-click mo guys ng W8 bin form, may lalabas yung mga information mo. Name of individual who is the beneficial owner. So, sino mo yung beneficial owner ng account mo? Siyempre, ikaw. So, nung pag-type mo ng pangalan mo, yung full name mo, syempre may middle name, huwag mong lagyan ng tuldok kasi magkapula yan. So, huwag mong lagyan yung tuldok ng middle name mo, middle initial pala, yan. Tapos, next dito ay yung optional naman to, DBA, doing business as, ano pangalan ng channel mo? O sa akin, Elia Racasa. So, i-type ko itong Leia Racasa. Ayan. Tapos, country or region of citizenship. So, ano mang citizen mo? Are you a Filipino? So, doon tayo sa Pilipinas. So, hanapin yung Philippines. Ayan. So, click mo. Tapos, itong taxpayer identification number. A taxpayer identification number is an identification number that the IRS requires payees to provide for some tax forms. If you're claiming a tax treaty, you must provide either your foreign TIN or a US TIN. Ayan. So, sa akin, yung TIN ko. Ito. Dot. Ayan. Tapos, ito naman USI TIN or SSN, yun pa rin yung ko. Pero wala na yung tatlong zero sa dulo. Ito ang ko. Ganun pa rin. Tapos, click mo na yung next. Ayan. Dito, ka sa address. Ayan. So, country, Philippines ako. So, Philippines yung pinili ko. Street or address, kasi nasa barrio ako. So, yung barangay ko ang ilagay ko dito. Ayan. Tapos, may apartment or street, number. Nilagay ko lang yung purok number. Yung pangalan ng purok namin. Okay. Tapos yung suburb, hindi ko na nilagyan. Pwede rin yung bayan nga, pangalang bayan nyo, at saka yung city, yun pa rin. Tapos, yung postal code nyo, huwag nyo kalimutan, ilagay din nyo. Tapos, yung province, anong probinsya kayo? O, saan kayo galing? O, yun. Ako ay taga Leyte, so Leyte nilagay ko. Ayan. Tapos, click ko yung mailing address is same as permanent residence address. So, check ko lang kasi pareho lang naman yun. Para hindi na ako mag-fill up pa ulit.
Tapos, next na. Ayan. Ito yung guide ko guys ha. So, ito. Nakikita na yung mga ano mo, yung mga sinulat mo kaniyang mga information. Andito na. Tapos, sa tax treaty, ayan. Mayroong pinapapili dito kasi are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Yes. Siyempre, mag-ano tayo. Mag-claim tayo. Lagay natin na, yes, I am eligible for a reduced withholding rate. Ayan. Tapos, i-check mong resident of the following country within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. So, yung bansa natin, i-check din itong resident of the following. So, anong bansa? So, makikita natin na kasama tayo dito sa yung income tax treaty kung pag makikita yung pangalan ng bansa natin. So, try kung Philippines, meron ba? Philippines, meron. So, kasali talaga tayo sa pwede tayong mag-claim ng reduced rate. Tapos, mayroon ditong special rates and conditions. I-check mo lang itong other copyright royalties such as YouTube Partner Program, Cloud Marketplace, or Reseller Model and PayPass. I-check mo lang yan. Tapos, article and paragraph. Ano mo yung drop down na arrow. Click mo yung article 13 and paragraph 2A. Tapos, itong withholding rate, 15% reduced treaty rate. Ayan. Tapos, click mo itong as a resident of that country identified. Check mo yan. Reason, me meets the terms of the treaty article. So, click. Service of other business income such as AdSense, but not including AdSense for YouTube. So, i-check mo yan. Tapos, may box dito na article and paragraph. I-check mo din yan. Makita mo yung article 8 and paragraph 1. So, i-click mo yan. So, withholding rate is 0% reduced treaty rate. Check mo yan. Tapos, ganun pa rin. Yung reason, me meets the terms of the treaty circle. I-click mo, i-check mo yung box. Tapos, itong last, motion picture and TV royalties. I-check mo yan. So, ganun pa rin. Yung box na may article and paragraph, i-click mo yung may parang triangle. Makita mo yung article 13 and paragraph 2A. I-check mo yan. I-click. Tapos yung withholding rate is 15% reduced treaty rate. Ganun pa rin. Yung reason acquire meets the terms of the treaty circle. I-check mo yung box sa baba. Tapos next. Ayan. Next na tayo. Yun. Lapit na. Tanong sila, ako daw ba ay nag-perform any activities and services for Google within US? No, di ba? Hindi tayo nag-ano. Okay. Pag yes. Hindi, kasi wala ako sa US. No, dapat ang has me perform any activities and services for Google within US? Hindi. So, no tayo dyan. I certify. So, certify natin na yung mga pinaprovide natin na data ay totoo. I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US. So, kasi dito naman tayo sa labas. So, i-check natin yan. Yung I certify ha. Tapos, next. Ayan. Dito na. Mayroon dito papatapos na tayo. So, andito yung paperless delivery. Ano tayo sa ating, sa yung ating tax info. Pinapipili tayo dito. Kung gusto mo bang walang papel na I accept the paperless delivery agreement. Lang dito lang sa computer or get documents by mail. Ako, gusto ko makita yon, mahawakan. So, get documents by mail ang pinili ko. Tapos, next, ayan. Ito na. I confirm that I have reviewed the generated tax documents for the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So, i-check mo yan. Ayan. Tapos, next, ayan. Ito na, tax form certification. Andito yon. So, i-check mo yung under penalties of perjury
I declare that. Na-examine mo yung lahat ng mga data, yung mga nilagay mong mga sagot doon sa mga pinapasagot nila. So, i-check mo yung under penalties of perjury. I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and believe it is true, correct, and complete. Ayan. So, i-check mo yan. Nabasa mo yun, naintindihan mo yun. So, ito na. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect. Okay, so, if hindi to tama itong nagawa tayo, mag-submit tayo ulit. So, na-promise tayo. The tax form may be applied to prior payments by providing the following optional certification. So, andito naman, mag-certify ka na naman. Yung na-i-certify na lahat ng mga information, representation sa sinabi mo dito ay tama at walang mga pinagbago. Okay? Nilagay mo. So, i-check mo yan. Maliban doon sa yung una mong tax. Tapos your signature. Maka-certify ka na ikaw talaga yung beneficial owner. So, i-check mo yung bilog. Dalawa kasi dito. Yes, I am the beneficial owner. Name in the tax identity section. Tapos yung isa, no, I'm not the beneficial owner. Name in the tax identity. So, yun doon ka sa yes. Kasi ikaw naman yung may-ari nito. Ayan. So, tapos na. Submit na tayo. Okay. Tapos ko na guys. So, sa mga hindi pa alam maggawa ng mag-input ng sa tax info, pakisunod lang sa mga sinasabi ko at hindi kayo magkakamali. Ayan. So, andito, your tax info has been accepted. Submitted na, sa pitcha ngayon. Submitted by, pangalan ko. Mag-expire ito sa December 31, 2027. Ayan. Salamat and congratulations myself. Natapos ko na din. Okay. So, yun. Okay na, guys. Thank you for watching. Sana mayroon kayong matutunan pag sinunod mo yung mga instruction ko. Sinasabi ko lang. So, ayan. Sana makatulong ako. Thank you and have a nice Saturday.